Ayan, isang mapagpalang umaga po sa aming mga taga-subaybay, taga-panood at taga-pakinig. I hope na okay po kayo ngayong umaga. Ayan, okay po kayo sa tulong ng aming Panginoon. Naway sa umagang ito ay mabless po tayo at mabless rin natin ang ating Panginoon. Ayan, sa ating buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matagpuan sa aklat ng Roma, versikulo 8, kapitulo 28. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nilalaman. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yon, ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantya na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Bakit kaya hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan, pagkakasakit, kapinsalaan, o sa ating mga mahal sa buhay, kasalatang pinansyal, pag-aalala, at pagkatakot. Kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hindi ba't ang pagmamahal ay nangangahulugan na nais niyang mabuhay tayo ng maginhawa at komportable? Ngunit hindi ganon. Malinaw na itinuturo sa atin na Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak at sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ay sa Kanyang panukala para sa kanilang ikabubuti. Kaya nga nangangahulugan, ito ay pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay. At ang mga ito ay bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga, para sa mananampalataya, may mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Alam natin na sa bawat detalye ng ating buhay, ang Diyos ay kumikilos, kasama sa lahat ng bagay, maging sa ating mga pagkakamali. At alam kong kukunin ng Diyos ang ating mga pagkakamali at aayusin ang mga ito para sa ating ikabubuti. Hindi ibig sabihin ang kabutihan ay katapusan ng pagdurusa. Pinatutunayan lang nito na ang mga bagay ay gumagawang magkasama para sa ikabubuti ng panahon ng pagdurusa. Ang ating Diyos naman ay gumagawa maging sa ating pagdurusa ay inaayos niya para sa ating ikabubuti. Ang isang bagay na talagang hindi nating hahayaang masaktan tayo ay isang kabanata ng buhay natin. Ang kabanata ng buhay ay kabanata lamang. Hindi sila ang katapusan ng kwento na madaling sumuko sa ating paglalakbay. Ang laging tatandaan na ang lahat ay alam ng Diyos. Ang tungkol sa iyo, sa atin, at sa lahat ng tao. Nakikita niya ito at kahit na nasasaktan ka na at kahit hirap ka na, lagi nating tatandaan at alam kong sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga taong naniniwala sa Kanya. Inuulit ko po, ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga taong naniniwala sa Kanya. Mayroon kang layunin. Mayroon akong layunin. Mayroong lahat ang layunin ang tao kay Kristo. At dahil lamang sa nakatagpo ka ng isang buhay,
na puno ng mga hadlang ay hindi nangangahulugan na ang mga pangako ng Diyos para sa iyo ay walang bisa. Naalala ko yung kwento ni Joseph sa Biblia. Marami siyang na-encounter na mga hirap sa buhay. Ibinenta siya sa pagkaalipin ng mga kanyang kapatid at itinapon siya sa kulungan. Isa ito sa ibig kong sabihin na si Joseph ay dumaan sa mga pighati. Ngunit ang kabutihang loob ng Diyos para sa kanya ay higit na dakila kaysa sa kanyang mga pagsubok. I'm sure, tulad ng marami sa atin, na ang ating mundo ay kapag nayanig, tayo ay sumisigaw, di ba, sa Diyos at nagtatanong kung bakit. Maaaring magpapanik man tayo o magsha-shutdown. Pero hayaan mo, akong hamunin ka na simulan mong ipagdiwang ang mga pagsubok na iyon. Katulad ni Joseph, nagtagumpay siya sa pagsubok dahil hawak niya ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa kanya. Alam kong mahirap, ngunit salamat sa pagsubok na ito. At alam kong isang pagsubok lamang ito at ginagaransya ko na ang diskarte lang ang kailangan at magsisimula na patatagin ang ating pananampalataya at bigyan ka ng lakas upang ituloy ang iyong paglalakbay kasama ang Panginoong Diyos. Have faith, magtiwala ka. Kahit sa mga oras na hirap magtiwala, maging ang kamatayan ay may dahilan. Maging ang kasawian sa buhay ay may mga dahilan. Na bakit inaalaw ng Diyos kung saan ang masakit na bagay na mangyari, may dahilan at siya lang ang nakakaalam. Sa pagdaan sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mayroon tayong tagumpay. Mawala na ang lahat ng bagay, huwag lang ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sa Diyos po ang papuri. Good morning po. Kamusta na po kayo? Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion na ating napakinggan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church sa pamamagitan ni Ate Zol. Tayo po ay dumako sa panalanginan. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng aming napakinggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Ate Sol. Salamat po, nawa ang aming napakinggan ay magbigay ng inspirasyon, ng kalakasan, ng kagalakan sa bawat isa sa amin upang makapagpatuloy kami sa aming paglalakbay sa magulong sanglibutan ito. Nagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, anuman po ang kanilang ginagawa. Salamat po sa kanilang mga buhay. Nawa maging successful po ang kabuuan ng araw nila. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na may mga karamdaman. Tulungan niyo po sila pagalingin at iparanas ang iyong kabutihan at katapatan at patuloy na i-provide ang kanilang pangailangan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Malayo man sila ay hindi sila nawawaglit sa aming mga panalangin. Samahan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito, sa mainit na panahon. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Salamat po, Panginoon. Pinag-pray din namin sa iyo ang lahat ng mga churches na patuloy na nagkakandak ng ganitong morning devotion. I-bless niyo po at nawa maging pagpapala sa marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Salamat po sa lahat ng mga nanonood, nag-share, nagtatag sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Salamat po sa lahat ng mga nagre-render ng kanilang Morning Devotion. Tulad ngayong araw na ito, si Ate Sol, salamat sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Panginoon. At ganoon din sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na naglilingkod sa iba't ibang kaparaanan
tulad po ng multimedia team ng CMC Family, yung mga nag-i-edit, nag-aayos ng morning devotion. Salamat po sa inyo. So hanggang sa muli, ito po ang lingkod, Pastor Moses, mula po dito sa Crossroads United Methodist Church. Magandang umaga sa ating lahat. God bless everyone. Paalam!